amin. Amen? So ngayon naman po, dadako tayo sa salita ng Panginoon at ang gagamitin ng Panginoon ngayon sa umagang ito na magbabahagi ng kanyang salita ay ang pastor po natin na nakadestino po sa Cananga, Leyte. Wala pong iba kundi si Pastor Gerald Arganda. Welcome po, Pastor. Please take over po. Thank you. Pa-unmute po, Pastor. Thank you. Okay, let's pray first. Father in heaven, we thank you, Lord, sa umaga na ito ninyong binigay sa amin. Na kami po, Ama, ay muli tinipon mo para po mag-aral ng iyong salita. Ama, hiling po namin na kayo po ang maghanda ng aming mga puso't isipan, alisin ang mga bagay na pwedeng umadlang, na kami po, Ama, ay tumanggap sa inyong salita ng buong puso. At Ama, hiling din po namin ang understanding na galing sa inyo na kami po, Ama, ay sa araw na ito maging matagumpay ang aming GA Bible Study, matagumpay sa gawa po ng kami po ay ma-encourage sa inyong salita na ito po, Ama, ang magbibigay sa amin ng katatagan sa aming pananampalataya. And also, Lord, pray sa lahat po ng nag-attend ng GA Bible Study na ito sa oras na ito, Lord. We thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Okay? Last night, nakalimutan ko rin schedule ko po pala. And I was kahiga pa yan. Nagmumuni-muni. And then bigla nila akong napabalik ko. Ay, schedule ko pala bukas sa jail. Kaya nasa... And past 10 na yata ako nag-chat kay Sister Connie. Okay. Later, I will send you those verses. Mga alas 2 ko na siguro sa kanya na-send. But still, it is a joy and it is a privilege to share the Word of God. And na tayo po ay nagagamit para po sa gawain ng Panginoon, especially to encourage ang ating mga kapatid na mga PDLs o inmates. Alam po natin mga kapatid na when it comes to sa sitwasyon natin, it is the Word of God. Ating panagugutan ng lakas ng loob, pinagugutan ng pag-asa. Alam natin na ang bawat araw po dyan sa loob po ay hindi po pare-pareho. May araw po na parang okay lang, may araw na masaya kapag gising mo, may araw naman po na parang ang bigat-bigat ng gising natin. But it is that part of being dyan sa jail because God is teaching us. Amen? Diba? Sabi nga ng iba dyan, hindi araw-araw pare-pareho ang ugali ng tao. Diba? Dahil hindi po araw-araw pare-pareho po ang gising natin yan. Hindi po araw-araw pare-pareho po ang sitwasyon natin. But, you know, that allowed us a place po na in order for us na makapag-isip. No? Sama po, parehas po. Let us open our Bible sa Psalm 119 verse 9 to 11. Okay. Sabi niya, how can a young person stay on path of purity by living according to your word? I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands, and I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Diba? I will be speaking, mga kapatid, sa topic ng paano nga ba ng isang tao mapapanatili niyang malinis o clean na mapapalinis niya. Amen? So, ulitin natin, ano po ba ang kailangan gawin ng isang tao para mapanatili niyang malinis o gawing malinis ang kanyang sarili sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Diba? How can one be clean before God? O how can one stay clean before God? Yan po ating pag-uusapan ngayon. Diba?
na maaaring ito po ay sa nagsulat ng salmong ito ay siya ay nakita niya ang isang problema na nasa kanyang sarili and she is finding a solution sa isang bagay na na-realize niya. Diba yun po ang pinakamaganda minsan when we have nakita na hindi maganda, we start sa isang question na ano ba ang kailangan kong gawin para po ang isang bagay na ito na aking problema, na isang bagay na ito na nasa aking sarili na hindi po nakakatulong sa akin, maalis ko, mawala sa akin. Di ba? Makita natin ang question na ito marahil ay dumating din sa inyo sa panahon na kayo ay nakahiga sa inyong tarima, o sa panahon na ikaw ay nakaupo sa isang gilid. Di ba? Ano nga ba ang dapat kong gawin? Saan nga ba ako dapat magsimula? Di ba? Ano ba ang dapat kong gawin habang nandito ako? Ano ba ang purpose ng Panginoon? Bakit nandito? Ano ba ang kailangan kong gawin para ako makapagsimula ulit? Amen? And ang tanong nito, ano nga ba ang kailangan kong gawin para ako mapanatili ko na ako ay malinis sa harapan ng ating Panginoon? Di ba? Maraming pwedeng pagtanong sa tanong na maaaring marami na ang nagtanong sa tanong na to sa kanilang sarili. Ano po ang sagot? Ano po ang pwede natin panaw? Ang nagsulat po nito, sinare po niya ang kanyang ang kanyang search, ang kanyang sa sa iyang pagpangita. Yan, pag medyo nagtagal na tayo sa makalimutan natin o sa kanyang sa kanyang paghanap. Amen. No, di ba? Paghanap. Sa Bisaya, pagpangita. Amen. At saka sa kanyang isinare din ang nakita niyang solusyon. Amen. Diba? Nakita natin dito that the psalmist shared his search. Her search pala kasi si Beto. Amen. Her search and her solution. Kung paano niya mapapanatili na siya'y malinis sa harapan ng Panginoon. At siya'y maging karapat-dapat sa ating. Now let us learn. Amen. Sa verse 9, anong sabi niya? It all started in a question. How can natiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan? Ay, Pastor, accepted kami dyan dahil hindi na kami kabataan. Kung sa mga Bisaya, yun nila nga, Pastor, hamtong naman hindi naman namin bataon. Amen? Kami karoon na wala. Always remember when the Bible says young men, sakop niya lahat. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay na tao? Bakit nga ba niya naitanong sa kanyang sarili? Marahil, listen to this, marahil na-realize niya na siya ay namumuhay na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo ang pinakamagandang pagsisimula sa ating pagbabagong buhay, sa ating pagbabago, it should start sa realization. Diba? When you realize something is wrong sa iyong pamumuhay, yan yung napakagmaganda dahil dyan din yung nagtuturo sa iyong aksyonan mo ang bagay na yan sa iyong buhay ngayon para matanggal mo, maalis mo ito sa iyong buhay. Amen? Nakita niya. Nakita niya. Mayroong hindi maganda na nasa kanyang buhay, gusto niya maging malinis sa harapan. Alipin siya ng isang kasalanan na paulit-ulit niya nagagawa. Ayun, bondage. Amen. Maybe he is in a bondage of sin na paulit-ulit niyang
nagagawa marahil siya ay isang alipin ng isang kasalanan na kahit yung alam niyang mabuti, hindi niya magawa until he realizes, pareha sa sinabi ni Apostol Pablo na bakit ako'y nagtataka na bakit yung alam kong mabuti, hindi ko nagagawa. Pero yung alam kong masama, yun ang nagagawa ko. Doon niya na-realize na yung pala, yung kasalanan, yung pala, hindi na siya gumagawa ng mga bagay na yun, kundi yung kasalanan na nananahan sa kanya. Amen? Kaya, ngayon, it all started, ang action na yan, sa pagpapalinis ng kanyang sarili sa harapan ng ating Panginoon na maging malaya siya sa kasalanan, ay nagsimula sa pag-realize niya na siya ay namumuhay na alipin ng kasalanan. And that's why the Lord has allowed us sa mga lugar na kung saan niya tayo nilagay in order for us to realize things and always remember ang pagbabago ko starts sa atin mga kapatid. Diba? Nakita niyo na siya ay alipin ng kasalanan, siya ay namumuhay sa hindi magandang paraan, ay nakita niyo na siya. Kaya nag-start siya, paano ko nga ba malilinis? How can a young man make his way pure? Amen. Doon siya nagsimula. Kaya sa ating pagbabago mga kapatid, if we want our lives to be clean, we should start from asking ourselves, ano nga ba ang kailangan kong baguhin? Ano nga ba ang mga bagay na nasa akin ng mahadlang para makita ko huli ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay? Di ba you ask yourself, ano ba ang mga bagay na kailangan kong gawin? Ngayon, maging handa ako na kahit na dito sa jail pa lang, maging malinis na ang aking pamumuhay nang sa gayon sa aking paglaya, ihanda ako sa panahon na ibibigay sa akin ng Panginoon na ako ay makalaya. Nakarelate ba kayo sa tanong na to ni Salmista Beth na sinabi niya, paano mapapanatili? Relate ba kayo minsan na tumarating sa ating buhay, tumarating tayo sa punto that we are asking ourselves, ano ba ang kailangan gawin? Diba? Nang sa gayon, mabago ko ang aking buhay at maging handa ako sa aking paglaya. Diba? Gusto rin po ba natin na darating ang panahon magiging malaya tayo sa mga bagay na umahalipin sa atin na nagpapadumi sa atin sa harapan ng Panginoon. Now, nung nag-question siya, she came up, na-realize niya that she had mayroon siyang dapat gawin. Amen? Ito ang ikalawa, dito ang i-share niya, paano nga ba magiging malinis, mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng isang tao? Ikalawa ay kwan. Yan. Sabi yan, by living according to your word, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kautusan. Di ba yun ang nakita niyong solusyon na una? First na solution, how can a young man may keep his way pure? Number one na nakita niya yan is by living according to your word. Amen? The Bible, the Word of God, yung pala ang dahilan why God has put us in a place na hindi tayo makakatakbo. Just like when I realized na, nilagay pala ko ng Panginoon niya sa gym. Araw ba dumating yung pastora na pagtuturo, hindi ako makakatakbo dahil baka kung nasa laya ako, takbo lang ako ng takbo, hindi ako nakikinig. Amen. Yan pala in order for us na makapakinig ng salita ng Panginoon, because the Word of God serves as a cleansing, cleansing agent. Amen? Sa Bisaya, nagahilo sa tuwa, pulong sa Ginoo, maunang nagahilo sa tuwa. Aron kita mahimot ang hilo, parehas ng sinabi niya. Amen? Ang salita ng Panginoon siya ang naglilinis sa atin. Amen?
naglilinis sa atin na sabi niya sa John chapter 15 verse 3. Anong sabi ang gano'n? Nalinis na kayo sa pamamagitan ng sinabi ko sa inyo. Sabi niya, malinis na kayo dahil sa salita sinabi ko sa inyo. Sabi niya sa Tagalog, sa English, you are already clean because of the word I have spoken. Kaya, that's why, isa sa pinaka-instrumento ng Panginoon para tayo ilinis ay ang kanyang salita mismo. Kaya nakikita natin na napaka-powerful ng salita ng Panginoon na kahit ang taong pinakamasama, once na nagkaroon, binigyan niya ng oras ang kanyang sarili na makinig ng salita ng Panginoon, itong salita na ito naglilinis sa kanya. Diba? At wala akong nakitang libro, amen, na mahiyan tulad sa Biblia na nagkaroon ng napakalaking impluensya sa pagbabago ng mga tao. Amen? It is the Word of God who cleanses us from. Kaya wala, kahit anong kasalanan mo, gaano man niyang kalaki, gaano man niyang kabigat. O, pastor, mabigat po yung kasalanan ko kasi nagnakaw ko ng tulito na lang ng bakal. Kaya kahit na yung buwis, nung papadala yung ebidensya ro sa korte, sabi ng buwis, hindi kahit dalhin dito yung ebidensya. Dahil tulit na nuladang bakal ang ninakaw mo, ang bigat ng paratang sa iyo. But what I say to you, ang sabi ko, ano man ang iyong kasalanan mga kapatid? Diba? Walang napakalaking kasalanan kung ang salita ng Panginoon ang maglilinis sa atin. Well, then what should we do? Ayanan natin na araw-araw tayo makapakinig ng salita ng Panginoon. Ngayon, kahit na ikaw minsan tinatamad, ayaw ko pumunta rin na makinig dahil mas gusto ko na mahiga rito dahil parang ang bigat-bigat ng katawan ko ngayong araw na ito. Utusan natin yung katawan natin na makipag-join ng Bible study. Dahil yan, ang salita ng Panginoon ang naglilinis na. Amen. Di ba? Kaya makita natin na ang listen to this. Daily Bible reading ay siya ang napakahalagang aspeto para ang tao mabago at magkaroon siya ng araw-araw na katagumpayan sa mga challenges ng buhay natin. Amen. Amen. Marami tayong oras dyan sa loob. Samantalahin po natin yan. Dahil pagdating po natin sa laya, hindi na po ganyang karaming oras na bibigay sa atin para po tayo ay pagbasa ng salita ng Panginoon. Kapag na ikaw ay namumpuryong, mensalit na ikaw ay malungkot dyan, go sa iyong tarima, go to a place, kung wala ka magtarima, pumunta ka sa isang lugar na tahimik yan at buksan mo ang Biblia. Nang sa gayon, little by little, pakunti-kunti, nililinisan tayo ng salita ng Panginoon. Diba? Diba? Kaya, ito rin ang isa sa prayers ko nung bago ko lumabas sa gate ng PGM. Lord, darating ang time, pag-pray ko na gagamitin mo rin ako para mag-instrument ko tungo sa pagbabago ng aking mga kapatid na nakapingin. Kapatid ay pagkakapatid. Especially dyan sa jails, ibang bandang na namumul natin. Higit sa pagkakapatid ang nagiging turingan natin dyan. Ayan. The Word of God, how can a young man keep his way pure? Number one is living according to the Word. At ngayon, sa ating mga natututunan, nagsisimula po nating ipamuhay. Sa una, hindi ganun kadali na i-apply, pero once na pinilit natin, yung nakita ng Panginoon yung design natin, magiging part ng pamumuhay natin, mga kapatid, ang pamumuhay na sa ng salita ng Panginoon. Diba? Ikatlo, sa verse 10, anong sabi niya ron?
mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay. Verse 10, buong puso akong lumalapit sa iyo, kaya tulungan niyo akong huwag lumiis sa inyong mga utos. Ikalawa, nakita niyang solusyon o nakita niyang kailangan niyang gawin, di ba, is, ano nga ba? To seek. Amen? Ayan. Buong puso siyang lumalapit sa Panginoon. To seek you with all of my heart. Nakita niya? Alam niyo, itong parang parang, alam niyo yung process ng tinatawag na brainstorming. Diba? Sa mga gumagawa ng sermons dito. Ito starts from nagsisimula tayo ng brainstorming. Nag-brainstorm tayo. Ano ba magiging topic ko? Pag nagkaroon ka ng topic, ano nga ba magiging main points ko? Diba? And then yung kahit na naglalakad ka, nakaupo ka, and then started to brainstorm, and the Lord starts na to reveal in you kung ano ang mga main points mo. Ganyan din ang nangyari dito. I believe that ganyan din ang nangyari. When she started to brainstorm about sa ano ba ang kailangan niyang gawin para maging malinis o mapanatili niyang malinis ang kanyang pamumuhay, ito nakita na naman niya sa pamamagitan ng seeking the Lord with all her heart. Makita natin na nandun yung kanya na kailangan niyang hanapin, kailangan niyang isik ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. And ang response niya, wholeheartedly. Amen. Hindi half. Buong puso na gusto niyang makita, makilala ang Panginoon. Alam niyo, ang isang tao kung gusto niyang makilala ang isang tao, lumalapit siya. Diba? Sa mga boys, no? Pagpapaanin na daga, oy. Like ganggang na tuyang diin, nakasigaran ko patakabatan ko. Ang ganda naman itong dalagang to. Baka pwede kong lapitan at tanuin yung pangalan niya. Diba? Diba? Ganun din. If gusto natin mas makilala ang Panginoon, mas lalo po tayong lumapit sa Kanya. Amen? Amen. Hindi lang basta lalapit na gusto mo lang lumapit dahil ikaw ay nasa hindi magandang sitwasyon niya. Pero ito nakita niya na lumalapit siya sa Panginoon. Hindi lang half-hearted, pero full-hearted, mga kapatid. No hypocrisy, no holding back, buong puso niya nilalapit ang kanyang sarili sa Panginoon. Nandun yung desire niya na makilala at magpaturo sa Panginoon. Ang question ko, nasaan po ba ang puso natin ngayon when it comes sa desire natin na mas makilala ang Panginoon? Diba? Asan po ba? Tuwing darating po ba ang schedule natin? Excited po ba tayo na nagre-ready na? Inihanda nyo na yung yellow na damit natin dyan? Amen. Diba? You know, dito sa jail na pinanggaling ko, is the only jail na we give offering sa nagpa-Bible study. Nakita ko, listen to this, dito ko nakita na huli nagsimulang isurrender ng mga kasama ko nung sa Cuba ang kanilang buhay sa Panginoon. Dahil, alam niyo, halaga ang bawat city mo dyan sa loob. Diba? Minsan sabi, ewan ko kung meron bentahan dyan na repak-repak na kape doon sa amin nung meron ka na sabi gano'n, tara, magkape tayo, meron ka pang 5 pesos dyan. Alam mo nangyayari. Sabi ko, hindi na lang nagkakape dahil pang-offering ko ito bukas. Diba? Yung jail na yun, it is the only jail that we give offerings sa Bible study. And man, kami lang din ang nag-harvest mo. Dahil nung inilapit namin ang aming sarili, isa rin ko sa paraan naman ay ang pagbigay namin. Basta kilala namin ang paano kung sino sa buhay. Ganyan tayo. At dapat may desire tayo na magpaturo sa Panginoon. Amen. May desire tayo na magpaturo sa Panginoon, just like King David. When he seeks God, kung sinisimulan niyang gusto niyang mas makilala, kung gusto niyang lumapit sa Panginoon, this is his prayer. Ano sabi niya sa Psalm chapter 25, verse 4 and 5?
Meron po ba tayong desire na ganito ma? Ang bilis naman, 8 minutes na. Diba, litapusin na natin ito. Okay. Sabi niya, show me your ways. O Lord, teach me your path. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban. Iyong landas sa akin ay paalam. Yan yung gusto. Yan yung paglapit niya sa Panginoon dahil gusto niya na siya ay magpaturo. Amen. Ganyan din dapat tayo. Ang sabi niya sa 5, turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, okay? Guide me in your truth and teach me, for you are my God, my Savior, and my hope is in you. All day long. Meron po ba tayong desire na ganyan ba? Desire to seek Him. Desire to learn His ways. Desire to know Him more. Desire to live in God's truth, mga kapatid. Amen. Diba? Just like this. Alam nyo, knowing, habang mas nakikilala natin ang Panginoon, mas nakikita natin kung sino siya sa ating buhay. Diba? And the next is this. Yung verse 11. Sabi niya sa verse 11. Show me your ways. Okay? Paano magpapanatiling, okay, verse 11, ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Itinanim niya, itaninim niya ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. And I am hiding your word in my heart that I may not sin against you. Kaya, listen to this, kailangan ang mga napapakinggan natin, sabi, kaparehas ng salmista, nagsulat nito na itinago niya sa kanyang puso ang salita ng Panginoon. Diba? Napalitan. Let us let the word of God na mapalitan ang kasalanan na nananahan sa ating puso ng salita ng Panginoon. Diba? Nang sa gayon, makita natin na hindi tayo malalaglag. Hindi tayo mawawala sa ating pananampalataya sa Kanya. At manatili tayong mamuhay ng malinis. Alam nyo, ang sinasabi ko mga kapatid, habang tayo ay nakaditim pa, payagan natin na mapuno tayo ng salita ng Panginoon. Itanim natin ito sa ating mga puso. Dahil sa ating paglaya, nandyan ang testing na pwede tayong hilahin pabalik kasi hindi natin magagawain mo yung una. Diba? Diba? Marami nga dyan eh. Nakakapakinig ng salita ng Panginoon, naging magkatabi nga lang dyan sa higaan. Ang bababaho ng kaso nila, nang nakalaya sila, nagsama sila sa labas. Ilang buwan pa lang, pagkain nila, pagkaitan na sila. And the world ay ititesting kayo mga kapatid, especially na naranasan nyo na ang pagbabago niya sa loob at sa paglabas, doon makikita kung totoo ang iyong pagbabago dahil talagang tited ka, especially sa mga kasama natin dyan na mayroon pa mga kasama sa labas na paglabas mo baka tatawag-tawagan nila kayo dahil napakahirap ng temptations pagdating sa labas. Pero kailangan gawin natin, itanim natin ang salita ng Panginoon sa ating puso at ito pa ang magiging pananda natin pagdating natin sa laya na tayo po itetem ng mga dating mga kasama, ng dating mga kaibigan na hindi magandang ginagawa para hindi tayo mapabalik sa dati nating ginagawa na hindi maganda at tayo po ay mamuhay na matulid, mamuhay na po ng tahimik sa ating paglaya. Amen. May tanong po ngayon ay nagnanais po ba tayo sa ating paglaya ay mamuhay po tayo ng tahimik at malinis sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, there was a time when we were eating, kumakain kami ron.
dumating ang conversation namin na pagkakasama na pag makalaya ako, kahit magdildil ako ng asin, ayaw ko nang bumalik dito. Yan. Pag makalaya ako, babawi ako sa aming pamilya. Kahit anong hirap, ayaw ko nang bumalik sa jail na to. Di ba? Sino po sa ating mga kapatid ang nagnanais na sa kanilang na makalaya at nagnanais na magkaroon ng tahimik na pamumuhay, saganang pamumuhay at pamumuhay na may kapayapaan? Itaas po na kamay natin. Ang mga nagnanais at gustong makalaya, amen? At pagkaroon ng buhay na tahimik, buhay na may kapayapaan. Ang gawin natin, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Gawin po natin ang ating na pag-aralan na ito. Paano mapapanatili ng isang tao ng pamumuhay niya na malinis po namin. At payagan niya, pamuhay siya in the boundaries of the Word of God. Ikalawa, seek God wholeheartedly. And third, ang salita ng Panginoon, itanim natin sa ating mga puso. Huwag natin payagang nakawin ng kaaway pag naitanim ng Panginoon na salita niya sa ating mga puso. Sa inyong paglaya, pinakamaganda gawin niyo is find a Bible-believing church. Kaya hanapin niyo ang churches natin. There are a lot of churches. Dahil doon tayo magpapatuloy ng ating pananampalataya at pagsisilbi sa Panginoon under sa isang family. Amen. Kaya po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Patuloy lang po tayo, payagan po natin ang Panginoon na kumilo sa ating mga buhay. Liwan ang hirap, matesting man minsan ang ating pananampalataya, just hold on sa inyong buhay. Nagawa niya sa mga ibang mga kasama natin na sa kanilang paglaya, maganda kanilang buhay. Kaya gamitin ng Panginoon sa inyo na maganda rin po ang inyong buhay sa pagdating ng panahon na bibigay po ng Panginoon ang kaliyahan sa inyo. Gawin lang natin sa ating paglaya, panatilin natin na malinis ang ating pamumuhay. Maraming salamat po, manalangin po tayo. Ang manaming banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa inyong salita na aming napag-aralan ngayon. Ama, hindi po madali na mapanatili na malinis ang aming pamumuhay. Pero alam namin, Lord, that it will be possible sa pamamagitan po ng inyong tulong. Maraming salamat po. Manatagpiling namin sa pangalan ni Jesus. Alat